paano niyo i-describe yung buhay niyo noon sa Mindanao? Mahirap, mahirap. Yung tipong yung kapatid po namin, parang kinain niya po yung pagkain ng aso sa sobrang gutom kasi wala po kaming makain. Sino Bata pa po nakakita? kasi ako po. Nakita po namin. Tapos Yung inano ko pagkain po ng yung aso? bunganga niya. Kinuha ko po yung natirang pagkain po sa ano. Gutom na Gutom siya. po. Ilang taon yung kapatid niyo noon? Siguro mga 5'4". Po. Tapos sa tuwing umuulan din po sa loob ng bahay namin. Dahil tumutulo, marami pong tulo yung buo. Ano Tapos ba yung trabaho dati ni nanay at tatay niyo? nagbebenta lang po ng mga suman, yung ganun po. Mga products po. Gumagawa po si mama ng lumpia. Tapos kahit anong gustong ibenta po na maisip ni mama, yun po. Binibenta po ng papa po namin. Pero kulang na kulang pa rin yung Kulang. time na yun, no? Kasi 5 kayong tinataguyod. Opo. Tapos si papa po kasi dati medyo nalulung po sa sugal. Yung lang na po yung tong it's po. Tapos syempre, konti lang po yung na-earn niya sa mga pagbebenta. Kaya nauubos po yun agad dahil sa sugal. Kaya minsan, di po kami kumakain. Sa isang araw, Natay po namin. kayong 5 magkakapatid, anong ginagawa niyo pagkagawa? Naitutulog na lang po namin yung gutom. Paano pag sa school? Sa school po, ginagawan po ni Papa ng paraan po talaga din. Like, nangungutang na lang po siya. Tapos yung baon namin na 5 pesos po, yun, binabudget po namin yung pambili ng ulam na isaw, yun po, 5 pesos. Nagbabaon na po kami ng kanin para may ulam na lang po yung bilhin namin. Tapos yung pamasahin namin 10 pesos. So total na binibigay po sa amin 15. Pero alam mo, yung mga ganyang pinagdaanan, malalaman mo lang na mahirap kapag binalikan mo noon. Kasi nung time na yon, hindi nyo pa naiisip. Hindi pa. Tsaka nagagawan din naman po yung ng paraan na maihaw po araw-araw. Ang iniisip lang kasi ng bata doon, normal lang to. Tsaka parang yung mga kalaro mo, yung mga kasabayan mo doon, parang pare-pareho lang kayo ng sitwasyon. Hindi mo naiisip na malungkot. So, nung nag-start kayo sa social media, paano yun? Kanino kayo kumuha ng cellphone? Kanino kayo kumuha ng video? Paano yung internet? Meron kayo nung time na yun? Pag-upload po kasi si mama kasi yung time ko na hindi na po talaga niya kaya na nakikita po kami. Yun nga po, kinakain po. Walang pambayad sa school na project. Hindi po nakakasali sa mga activities. Never po kami nakasali like yung mga activities po sa school, like Girl Scout, yung mga ganun po. Wala po talaga experience po. Kaya yun po, napag-decide po naman na mag-upload po. Tapos, sa Kuwait po, domestic po. Doon nagsimula po ata na mas naging mature po kami. Doon po namin kaya naisip na mahirap po pala talaga yung buhay namin. Nung umalis po si mama, nung kami na po natira na parang nag-aalaga ng kapatid namin. Ilang taong kayo nung umalis sa mga? Mag-18. Ay, naiiyak ka. Bakit ka naiiyak nung naisip mo umalis mama mo? Bago po umalis si mama niya. Oh. Bago po umalis si mama na parang ang ginawa niya po muna. Hindi niya po parang kami pinansin po parang nalagaan. Kasi gusto niya matuto po kami. Panganay po na paano po mag-alaga ng kapatid. Lalo na po iniwan po yung baby. Baby pa po kasi kapatid namin nung parang 5 months. 6 po. Tapos nung napagsin na po ni mama na alam na po namin mag-alaga ng mga kapatid namin. Doon na po siya pinursigi na mag-upload na po talaga at umalis. Hindi ko din po kasi maisip na mawawalay po pala si mama sa amin.